Magandang umaga mga kaibigan. Isang maulang umaga na naman po. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa gender identity issues sa Pilipinas since ngayon ay June at ito ay kinukonsider na Pride Month at marami sa ating mga kababayan na miyembro ng LGBTQIA+ community ay hinihingi yung karapatan na magpalit ng kanilang gender lalo na kapag sila ay operada na. Yung punta dun sa Thailand para alam mo na, pumunta dun sa Focaccia House. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon kasi nasa history ng Korte ng Pilipinas, nagkaroon ng ganyang klaseng kaso kung saan ito ay kaso ni Silverio versus People of the Philippines. Itong si Silverio, actually ang buong pangalan talaga ni Silverio ay si Romel Romel Jacinto Dantes Silverio. So si Silverio for short, that's his last name. At ang kanyang katunggali dito sa korte ay ang OSG or Office of the Solicitor General. Kasi ang kwento dito, si Silverio, nag-request siya ng change name sa civil registry. Kasi nga, ang pangit niya naman talaga pakinggan kung ikaw ay babaihan na, nagpabago ka na ng lahat-lahat at ang pangalan mo ay Romel Jacinto. So nag-request siya na baguhin ito into Meli para mas feminine pakinggan. Kinrant naman ito ng civil registry. Kaso, sa kalaunan, nakita ito ng Office of the Solicitor General. At yung Office of the Solicitor General ang nag-appeal sa Court of Appeal at umakyat ito sa ating Supreme Court kung saan ito ay naging issue. So, ano bang nangyari dito? Kasi si Melly or si Silverio, meron kasi siyang boyfriend. So, ang gusto niya is papalitan na yung kanyang gender kasi nga nag-undergo naman na siya ng sexual reassignment surgery. So, ang ang gusto niyang mangyari is palitan na talaga yung nasa birth certificate from male into female at yung pangalan niya from Romel Jacinto into Meli para mas feminine ito and at the same time pwede na siyang magpakasal sa kanyang boyfriend. Pero nung nakita nga ito ng Office of the Solicitor General, inappeal nila ito at ito namang Office of the Solicitor General ay kinatigan ng ating Korte Suprema. Kasi nga, sinabi ng Korte na ang birth certificate or ang civil registry natin ay ito ay repository ng mga historical records ng ipinanganak sa Pilipinas at hindi ito maaaring baguhin. Walang batas na nag-uutos sa korte or nagsasabi na kapag ikaw ay nag-go through na sa sexual reassignment surgery, ay maaari ka ng magpapalit ng inyong gender. At kung babaguhin man natin yung gender mo, or papayagan ito ng batas, medyo mahihirapan yung ating mga lawmakers kasi maraming batas ang babaguhin. Kasi ikaw na ngayon ay magiging sakop ng mga batas na may kinalaman doon sa pagkakaiba ng benepisyong nakukuha ng babae at lalaki. Kagaya na lamang sa labor law, merong mga batas na sided sa babae, kagaya ng mga maternity, ng mga battered women leave na yan, yung mga nasa DSWD na gina-grant for women only. At syempre, isa pa doon yung issue natin sa family code at yung constitution. Syempre, kailangan baguhin yung mga provisions doon related sa family law at yung sa marriage kung ito ay papayagan ng Supreme Court. Kaya po ang nangyari doon sa kaso ni Silverio versus People of the Philippines or Republic of the Philippines ay hindi po pinayagan ng Korte Suprema na baguhin yung ating gender sa ating birth certificate kahit pa ikaw ay nag-go through na sa sexual reassignment surgery. Pinapayagan lamang po ng korte na baguhin ang ating gender kapag ka merong error na nangyari doon sa registration and at the same time kung tayo po ay yung tinatawag na hermaphrodite noong ipinanganak na hindi pa ma-determine kung ano yung magiging gender natin paglaki. So, yun yung dalawang klase ng error na pinapayagan lang ng korte kung saan ay kailangan mo ring mag-submit ng mga documents or ebidensya na talaga ngamang may mali doon sa ating
gender. Sa pangalan din naman, inexplain din ng korte dito na meron lamang mga scenarios na maaaring payagan na ikaw ay magpalit ng pangalan. Una, kung ang pangalan mo ay katawa-tawa or kung ito ay merong hindi magandang tagging or na nakakababa ng iyong dignidad. Pangalawa, kung ito ay masyadong mahirap i-spell, kung ito ay masyadong mahaba, yon yung mga pwedeng payagan or mahirap i-pronounce. At pangatlo, kung ito ay magbibigay ng confusion sa ibang tao or pagkakamali sa pagtawag. So, yun yung mga maaring dahilan na pwede or katanggap-tanggap sa korte para tayo ay magpabago ng ating pangalan. So, anong nangyari po doon, binawi po yung pagpapalit ng pangalan at the same time, hindi rin pinayagan na pabago ng gender sa ating birth certificate. So ngayon, ang sabi pa rin ng korte ay kung meron tayong mga issues tungkol sa gender status change, hindi po ang korte ang tamang takbuhan, kung hindi ang ating kongreso. Kailangan nilang mag-akda ng bagong batas na i-grant yung mga request na yon. At dito din po sa kasong ito, dito rin ginamit ni Justice Corona yung mga Bible verses kung saan ang ginawa lamang ng Diyos ayon sa Genesis ay ang babae at ang lalaki. At ginamit din niya dito yung myth ng Pilipinas tungkol kay malakas at kay maganda, na kung saan nung ginawa ni Bathala ang tao na lumabas doon sa puno ng kawayan, ito ay isang lalaki at isang babae lamang. So, yun lamang po, naway may natutunan tayo sa umagang ito at maraming salamat. Kung nagustuhan po ninyo ito, maaari pong pakifollow na lamang ang aking Facebook at pakisubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.